Magandang araw mga kababayan ko. Kapwa ko Filipino, sa lahat ng mga OFW, kung saan man kayo naroon sa iba't ibang bahagi ng mundo, magandang araw sa inyong lahat. Breaking news ngayon, pag-uusapan natin kung Arnie Tibes takot umuwi sa Pilipinas. NBI DOJ, bigong iuwi si Kong Arnie Tibes pauwi ng Pilipinas. Timor-Leste, mukhang nanindigan na huwag pauwiin si Kong Arnie Tibes. Baka iniisip nila kung may mangyayari kay Kong Arnie Tibes pag-uwi, di natin alam, baka isisi sa kanila. So yun ang ating pag-uusapan sa video na to. Pero bago yan, baka pwede makahingi ng subscribe sa aking channel, like, share, comment, at huwag din kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na i-upload. So ayan, pag-uusapan natin, ito NBI, nagkaroon sila ng press conference. Sinabi nila na mainit ang sagutan, pag-uusap nila doon kay Kong Arnie Tibes, lalo at mga lalaki ang makipag-usap sa kanya. Ang sabi ng taga-NBI, at saka gumawa sila ng idea o paraan para kahit paano makausap si Kong Arnie Tibes, kasi kung mga lalaki daw ang ang papasok at makiusap, init ang diskusyon. So yun ang sabi. So ngayon, hindi ko alam kung sino yung naging stricto, yung Timor-Leste o yung guard or si Kong Arnie Tibes. I think doon sa Timor-Leste yon, sa guard, sa kanilang jail o saan ba. Naging stricto, dati daw 3, tapos 2, tapos 1. So gumawa sila ng paraan para makausap si Kong Arnie Tibes at makuna ng picture at thumbmark. Sarap na murahin ng mga taong ito. Bakit gusto na lang uwi ang isang taong wala namang tawag dito? Wala namang napatunayan na may kasalanan. Lahat naman planted at hindi natin alam, pero kita naman sa investigasyon doon sa Senado yung sa kay yung Kadigamo na na case. Kita naman, halata naman. Parang planted lang, pero hindi natin alam kasi parang gano'n ang nangyayari, lalo na yung pagplant ng mga armas, hindi natin alam. Yan ang kasi mga nangyayari ngayon, planted na mga ebidensya. Kita mo naman si Pastor Kibuloy, PRRD, Sara Duterte. Isipin mo, hindi pala nakapunta si Sara doon sa sa Glory Mountain ba 'yon? Tapos nag-abutan ng armas. Ganito ang ating gobyerno, mga hinayopak na mga namumuno sa ating bansa. So balik tayo kay Kong Arnie Tibes at ng NBI. So ngayon, ang nagawa ng paraan na napapasok sila ng kanilang agent na babae. So ayun, napapayag nila si Kong Arnie Tibes na mag-usap at mahinahon, at tinanggalan daw yung kanyang mask o ano bang mask ang kanyang ginamit, mask ba or panyo or damit. Tapos pumasok yung NBI yun. Ayun, nag-usap sila na ganyan, picture lang naman, tamak. Sa tingin ko, wala naman kayong pakialam siguro doon kung sakaling nagkaroon ng asylum. Wala na kayong pakialam kasi may asylum na. Pero hindi natin alam kung kung nakapag-apply si Kong Arnie Tibes ng asylum. Gayunpaman, bakit yung Timor-Leste nanindigan na hindi muna pauwiin si Kong Arnie Tibes? 7 days to 40 days yung tinatawag na investigasyon ba yan? Parang gawa ng bang dapat nang gawin doon para matapos yung problemang yon kay Kong Arnie Tibes. Hindi natin alam kung papauwiin siya ng Timor-Leste o tawag dito, or hindi. Analyze ko lang yung Timor-Leste, magdadala i-surrender o isoko si Kong Arnie Tibes. Kasi pag may mangyayari kay Kong Arnie Tibes, sisisihin sila. Kasi yung asylum kasi, political asylum, kung pag-aaralan natin nandiyan naman yan sa Google, protektado siya ng Timor-Leste if sakaling magkakaroon siya ng asylum. At saka, sana inaral din ng Timor-Leste kung anong mga nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Para naman, mabigyan nila ng protection, mabigyan nila ng asylum si Kong Arnie Tibes. Di ba? Katakot-takot na nangyayari sa Pilipinas ngayon.
Ano ba itong mga NBI? Ano ba itong mga NDOJ na ito? Bakit hindi nila alam ang mga problema nangyayari sa Pilipinas? Pwede naman mangako sila na walang mangyayari sa inyo ganyan, protektado ka namin. May mapagkatiwalaan pa ba ngayon sa gobyernong ito? Di ba wala na? Maliban siguro kay Sara Duterte at mga Duterte. Pasintabi sa ating mga hukbong sandatahan, NBI, sa ating men in uniform. Mahirap na po magtiwala sa panahon ngayon. Di ba? Kayo mapagkatiwalaan. Halimbawa, paano naman yung nasa likod? Di ba? Unawain nyo din kami na dapat protektahan kami yung mga taong bayan. Lalo na si Kong Arnie Tevez. Kasi delikado yung buhay, di ba? Delikado. Ano yung nangyari yung isang may kasalanan na nakakulong sa NBI, tapos nakalabas. may gwardiya ba? Sino ba yun? Di ba? Paano? Mahirap magtiwala ngayon sa panahon ngayon. Siguro sa NBI maraming mapagkatiwalaan dyan dahil sila naman yung ating mga talaga. Pero mga nasa likod, di ba? Ang hirap ng buhay namin sa Pilipinas ngayon. Kaya tama lang yung si Kong Arnie Tevez na ayaw umuwi. At saka tama yung ginawa ng NBI na hindi pinilit na umuwi sana na lang, huwag nyo nang pauwiin para sa buhay ni Kong Arnie Tevez. Huwag nyo nang pilitin. Total, kayo naman ang in charge dyan. Huwag nyo nang pilitin. Mas magandang tulungan. Wala pa naman siyang asylum. Diba? Ano din yun para sa inyo? Yung credit din yun para sa inyo or matutuwa ang mga tao. Kasi alam nyo naman siguro ang nangyari sa Pilipinas, diba? Paano nila ngayon sinira si PRRD, paano nila sinira si Kibuloy, paano nila sinira si Sara Duterte, paano rin nila sinira si Pulong, paano nila sinira Pantag, di ba? Alam ng mga NBI yun, mga kapulisan, mga sundalo, alam nila yun. So, maganda din yung ginawa nyo na sana huwag nyo nang pauwiin ang Kong Arnie Tevez hanggang magbago ang administrasyon. Nakakatakot. Alam niyo naman, nakakatakot ngayon sa Pilipinas. Kita niyo naman siguro ang nangyayari. Doc Loren Badoy at Eric pinakulong, di ba? Ganon ka-oppressive ang gobyernong ito. Ganon ka-oppressive. Kaya, sa Timor-Leste, huwag niyo nang pauwiin si Kong Arnie Tevez. Kung hindi niyo pa na-approve na mag-file ng asylum, approve niyo. Kasi, pag na-approve niyo yung asylum ni Kong Arnie Tevez, hindi lang naman Pilipino yung magsasaya, marami buong mundo. Kasi binigyan niyo ng pagkataon ng isang taong alam naman natin na political harassment yung nangyari sa kanya. Sana maintindihan ng mga taga Timor-Leste ang mga vlog natin, mga Pilipino, kasi hindi tayo marunong magsalita nila. Sana mayroong mga interpretasyon. Huwag niyong pauwiin siya kung Arnie Tevez. Kailangan niyong aprobahan yung asylum. Kasi nakakatakot ang Pilipinas ngayon. Kung si Kibuloy, si Duterte, PRRD, si Sara Duterte, si Bantag, si Doc Loren Badoy, si Eric, kung nagawa nilang parang i-harass nila, paano na lang kaya ang mga malaliit na mga Pilipino? Kaya sa NBI, sana wag niyo nang pilitin pauwiin kasi nakakatakot ang bansa. Paano ba natin tatawagin na terorista yung sa TV? Sabi ng hinayopak na adik naman yung anak, baka siya din adik. Yung si Bunjing, yung anak na hulihan ng droga, tapos tinanggal yung hippie ng PDEA. Terorista sa TVS, bakit hindi mo tatawagin terorista yung mga NPA sa Kongreso? Diba? Yung mga NPA na napapahirap sa buhay ng maraming Pilipino, bakit hindi nyo tawagin terorista? Tawagin nyo yung teroristang tao na hindi pa naman pumatay ng tao o hindi pa man napatunay ng pumatay o nagsasik ng mga kasamaan o ng bomba. Ayan sa Kongreso, tawagin yung mga hinayupak yan ng mga terorista. Yan ang matotoong terorista. Bakit hindi nyo tawagin at kaladkarin yung palabas. Kaladkarin nyo si Tevez, kaladkarin nyo din yung
man dyan sa kongreso ng mga hinayupak. Lalo na dyan si Ontiveros na ano din. Kaladkarin nyo si Tibes, kaladkarin nyo lahat. Walang para patas. Di ba? Yan ang hirap sa atin eh, yung DOJ natin. Dapat sana sila yung tagapamagitan. Sila pa yung mga oppressive, sila pa yung mga nanghaharas. Para bang ang utak sabog. Parang bangag din pala kasi walang paninindigan. Dati ICC hindi, tapos pasok na naman ICC. Bangag eh. Bangag din eh, baka totoo kasi yung anak nahulihan ng droga. O diba? Kaya sa NBI, sa DOJ man, kung meron man kayo dyan na pumunta doon at meron kayong puso, huwag nyo nang pauwiin si Kong Arnie Tibes. Kung sakaling pauwiin nyo man, palitan nyo muna yung namumuno para fair yung laban. Mahirap magtiwala ngayon, mahirap magtiwala. Sa totoo lang. Para fair ang laban, tanggalin nyo muna yung namumuno, pauwiin nyo. Saka para fair laban, alam naman natin na political harassment yung nangyayari, di ba? So yun, sa aking mga kababayan, abroad, ingat kayo, ingat kayong lahat. Hindi natin alam ang mga mangyayari sa susunod ulit.